Good morning guys, balik kagigising ko lang and I don't usually do this kind of vlog. Gusto ko lang talagang makatulong. Nakita ko kasi yung post ng isa nating kababayan na nanghihingi ng tulong regarding dun sa father niya na nasa Taiwan at nagtatanong siya kung sinong pwedeng malapitan. So bigyan ka lang ng konting idea bilang mga temporary foreign workers na dumarating po dito. Isang malaking opportunity po yung maging permanent resident tayo dito. And kadalasan sa mga kababayan natin na nagiging permanent resident, ang pangarap po nila maiparanas dun sa ating magulang na ma-experience nila yung 4 season, yung winter, spring, summer, and fall. And sometimes yung iba naman ang dahilan nila is para kahit papano makita yung kanilang mga apo, maalagaan, makasama. Kasi nga po may mga kababayan tayo na talagang hindi maging maganda yung karanasan sa Pilipinas. So dito sila nakahanap sa abroad ng buhay na maayos-ayos. Yun nga lang kapalit, hindi na nila nakasama yung kanilang mga magulang. So isang malaking opportunity po talaga na kapag ikaw ay naging permanent resident dito, yung super visa for parents, grandparents. So bigyan ko lang kayo guys ng konting idea ano ba yung super visa. So super visa is for parents and grandparents. Parents and grandparents can visit their children or grandchildren for 5 years at a time with the super visa. It provides multiple entries for a period of up to 10 years. So once na naging permanent resident na po kayo dito or citizen, pwede nyo na pong pag super visa yung inyong magulang at even yung mga apo nyo, pag patak po ng 18 years old na sila, pwede din nilang pabisitahin dito yung kanilang mga lolo and lola. Para po kung namimiss nyo, makasama nyo. Marami po akong kaibigan dito na yung iba, sabi nga nila, sayang naubos na yung panahon. May edad na yung magulang ko, gusto ko sana silang papuntahin dito. But the problem, yung ibang kilala ko na napunta dito, pag na dito na yung magulang nila at tinamaan na ng winter, kasi yung winter nga talaga, sabi nga nung iba, hindi ko naman nila lahat, yun yung pinakamalungkot na season dito kasi talagang nakakatamad lumabas, ang sarap matulog, kulong ka lang sa bahay. Although yung iba talagang nagkakaroon ng mga activities, yung mga napunta sa mga mountain. Yung iba kasi na bumibisita dito mga magulang, talagang naboboring sila. Sabi nga nila, 6 months pa yung stay ko dito, parang hindi na ako maaabot ng 2 months, gusto ko nang bumalik ng Pilipinas. Well anyway, ito na nga. May isa tayong kababayan na nakita ko nung minsan na nag-post na sabi niya, sino daw ang pwedeng malapitan ng tulong sa Taiwan. Well, hindi niya idinitalye doon kung ano yung eksaktong pangyayari. Basta nabasa ko lang doon, parang nagkaroon ng problema yung tatay niya. Until nakita ko yung post ni Ma'am Vilma Pagaduan. Actually, nakapalo kasi ako sa kanya. Marami ako natututunan kay Ma'am Vilma. Dahil sa pagpo-post niya ng mga policies dito sa Canada. And then nakita ko nga po itong post na to, na ang nakalagay po dito, kumakatok ako sa puso ninyong lahat na tulungan akong maiuwi ang bangkay ni Tatay Arturo from Taiwan at maibalik sa Pilipinas. Please, parang awa nyo na. Lalo na 3 buwang buntis si Kea Cervantes Encinares. Wala siyang kakayahan ngayon dahil biglaan lahat ang pangyayari from Manila to Taiwan. Stopover lang dapat nila para sa connecting flight Taiwan to Toronto. Natagpuan ng flight attendant na nakalungay-ngay ang left side arm ni Tatay Arturo at unresponsive na at coma. Dinala pa siya from Taiwan Airport to Taiwan International Hospital para maisalba pero sa kasamaang palad namatay siya kanina. Hindi na nila may uwi ang bangkay ni Tatay Arturo kasi kailangan bayaran muna nila hospital bills sa Taiwan plus pagpapauwi ng bangkay mula sa bansa. Hindi ganun kadali lalo na't wala kang pera kaya tulungan nyo kami. Humihingi sila ng tulong sa MECO pero sinabihan sila ng MECO na ang MECO ay para lang sa mga OFW at hindi nila sakop ang mga Pilipino na under tourist visa. Hindi ginusto ng pamilyang Cervantes ang pinagdadaanan nila ngayon. Walang may gustong mamatay. Ang mahal mo sa buhay lalo na sa banyagang bansa. Tulungan natin sila. Kumakatok po ako sa inyong mga puso para sa tatay ng isa nating kababayan para may uwi sa Pinas ang katawan ng kanyang ama. Hindi po nila kakayanin ang gastusin. So after ko po makita to, na nakita ko nakakompine yung tatay niya sa Taiwan Hospital, since ako po ay galing din sa Taiwan,
naramdaman ko po yung hirap dahil alam niyo po yung antagal mong pinangarap na madala mo dito yung magulang mo, and then ganito po yung nangyari. So hindi po ako nagdalawang isip na kinontak ko po si Miss Kea Cervantes at humingi po ako ng permiso sa kanya. Ayoko naman pong basta gagawa ko ng vlog at magpo-post ako ng mga ganito nang walang permiso mula doon sa mismong tao. Nag-call po kami kanina lang nung nasa biyahe ako. So yun nga, iyak siya ng iyak sa akin. So tinanong ko po yung sitwasyon at yung pangyayari at kung ano po ba yung eksaktong nangyari. So yun nga, masayang-masaya pa daw yung tatay niya nung bago mag-flight. Kasi connecting flight po from Pilipinas to Taiwan, stopover, and then Taiwan to Toronto. Pagdating pa lang ng Taiwan, napansin na daw ng flight attendant na nakalupay-pay nga daw yung left arm, and then yun nga, dinala sa Taiwan Hospital, and then comatose na, nagkaroon daw ng brain hemorrhage. And then yun nga lang, habang nag-uusap kami, binawian na rin po pala ng buhay, dinala na sa morgue yung tatay niya. So iyak siya ng iyak, hindi niya alam kung paano ang gagawin dahil sa laki ng gastos, buntis pa naman siya. So humihingi nga po siya ng tulong sa mga kababayan natin. Ito lang yun po yung naisip kong paraan para makatulong tayo sa isa nating kababayan. Gaya nga nasabi ko, I don't usually do this kind of vlog, pero dahil nga gusto kong makatulong, hihingi po ako ng tulong sa inyo, sa mga followers natin, sa mga subscribers natin. Hindi po para sa akin, para sa isa po nating kababayan na nangangailangan ng tulong. At please mga kababayan, alisin po muna natin ang crab mentality, yung mga toxic Filipino culture natin na kung saan namatayan na yung tao, sisisihin pa po natin. May mga nababasa akong comments at yung iba, sabi nga ni Miss Kea sa akin, iyak siya ng iyak kasi nga alam mo yun, namatayan na siya, parang sinisisi pa siya na ba't hindi daw niya kinunan ng insurance, travel insurance. Tama naman po, dapat kasi talaga pagbabiyahe tayo papunta dito, especially yung mga nakatourist, kailangan natin ng travel insurance for safety, for assurance kung ano't ano man ang mangyari sa atin. Kaya lang hindi po ba tama na isang tabi muna natin yung paninisi kasi ika nga nakakadagdag tayo sa bigat na nararamdaman ng tao. Yun kasi talaga yung nakasanayan ng mga Pilipino, yung ika nga namatayan ka na, dadagdag ka pa sa bigat na nararamdaman ng tao. Pwede ba naman isang tabi muna natin yon at isipin na lang natin na ika nga you can learn from that mistakes na nangyari sa kanila na hindi mo gagawin sa sarili mo. So lesson learned na po yun. Ang kailangan po natin makahanap tayo ng pwedeng makatulong sa kanila kasi yung bill po nila is umalo ng 41,000 Canadian dollar. So sabi ko nga, try ko yung best ko para kahit papano makahanap tayo ng tulong sa iba. Kalat natin yung balita para kahit papano yung ibang kababayan natin. Alam ko marami pa rin tayong kababayan na na may mabubuting puso. Meron diyan sa US tayong mga subscribers, meron dito sa Canada, and even sa Philippines. Alam niyo po, kahit barya-barya pag pinagsama malaking halaga na po. At please kababayan, may nababasa kasi din akong mga comment. For example, ito, basahin ko sa inyo. Sabi nga nitong isa na kababayan natin, ang daming mas nangangailangan sa Pilipinas na 10 times fold ni walang kamag-anak na tumutulong, nakahandusay sa pira-pirasong sangkap na kahoy at ang bubong kubo, tarpulin, gutay-gutay, tumataisa sa luwal, hindi madala sa ospital, mainit na uulanan, hindi humihingi ng tulong sa social media. Kayo na galing sa karangyaan sa buhay, Canada pa humihingi ng tulong sa social media. Alam niyo po, yung mga ganitong klase ng tao, sa totoo lang ako, pag nakakita ko ng mga ganito kasing klase ng post, kung wala po akong magandang sasabihin, shut up na lang po ako. Ayun ang alam niyo po yung nakikita niya, i-compare pa niya, madaming humingi ng tulong, matindi tulungan, ganun. Alam niyo po magkakaiba ang buhay ng bawat tao. Hindi porket nasa Canada talagang nakakaluwag-luwag na. Alam niyo po yung ibang mga kilala ko na dito sa Canada, at still paycheck to paycheck po. Alam niyo kung bakit? Talagang sa dami na sinusuportahan nilang pamilya sa Pilipinas, may magulang silang may sakit. Hindi naman po porket nasa Canada namumuhay na sa karangyaan gaya ng sinasabi ni Kabayan dito sa komento niya. Yan po yung isang toxic Filipino culture natin na once na nakapag-abroad ka na, maganda na ang buhay mo. Hindi po. Yan po yung maling pananaw. Sa tingin ko lang po yung mga nagsasalita ng ganito kalimitan, yan yung nangarap mag-abroad na hindi natuloy. Hindi nila alam yung buhay talaga ng isang nasa abroad na kalimitan resibo na lang ang natitira dahil nga sa suportang ibinibigay nila sa pamilya nila. Alam niyo po, hindi naman lahat ng nasa abroad talagang maganda ang buhay. Kasi yung iba talaga, pinili nila na mangibang bansa at magtiis na mag-isa malayo sa pamilya
para po masuportahan ng pamilya. So hindi porket gusto niyang maiparanas doon sa kanyang mga magulang na makarating dito sa Canada at maipa-experience yung buhay dito sa Canada, mayaman na po sila. So nangangailangan po ng tulong yung tao. So kung wala po tayong sasabihin na maganda, iwasan na lang po nating magkomento. Bagos ay naghahanap po tayo ng tulong para po makatulong tayo doon sa ating kababayan. Gaya nga po na lagi ko sinasabi sa inyo, hindi po lahat ng nasa Canada, even matatagal na, mararangya na ang buhay. Yung karamihan po dito ay talagang still paycheck to paycheck. Although sabihin na natin na may pagkakamaliman si Ma'am Kea Cervantes na hindi niya nakuha ng travel insurance yung kanyang magulang, please stop blaming the person. Kasi nga unang-una may pinagdadaanan na po yung tao, sisisihin pa po natin. And please, kung wala po tayong magandang sasabihin sa komento, iwasan na lang po nating mag-comment. Ang hinahanap po natin ay kahit paano makatulong tayo sa kababayan natin na maiuwi yung bangkay ng kanyang ama from Taiwan to Philippines dahil po hindi biro ang gastos. So sa mga may gustong magpahatid ng tulong po, ilalagay ko po dito sa screen kung saan po kayo pwedeng mag-send ng tulong, pinansyal. Doon sa mga nagnanais naman pong tumulong na wala din sila financially, all you can do is to share this video. Baka kahit paano makaabot sa mga kinauukulan na sila, even sa government natin, kisa Rapi Tulfo, na kung saan baka pwedeng sila yung kahit paano ay makatulong para mapauwi yung bangkay ni Tatay Arturo sa Pilipinas. I will also put on the description below kung saan pwede po kayong magpahatid ng tulong directly doon sa ating kababayan. Hope na kahit paano makatulong tong video to para makakalap tayo ng pondo para may uwi na yung bangkay ni Tatay Arturo para makatulong po tayo sa isa nating kababayan dito.